ang batang ayaw kumain ng gulay. Isang araw, sabi ko, ang sarap-sarap talaga ng McDonald's. Kung pwede lang, yun na ako lagi kakain. Tinawag siya ng kanyang itay para sa hapunan. Anak, kakain na! Bumaba si Kim. Nakikiulat ni Kim. Gulay ang nakahanda sa mesa. Sabi ni Kim, ano to? Hindi ito McDonald's o Pizza Hut. Sabi ng kanyang tatay, anak, hindi pwede lahat ng pagkain ay junk foods. Dapat matutunan ka din kumain ng gulay. Tinangop ni Kim ang mesa pa. Sabi naman ng ama, tingnan mo kung anong ginawa mo. Umakyat ka sa inyong kwarto at matulog. Umakyat si Kim sa kanyang kwarto habang umiiyak. Alam naman nilang ayoko kumain ng gulay. Bakit mo nila ako pinipilit? Walang nagawa si Kim kung hindi matulog. Siya'y nanaginip nang kumakain siya ng McDonald's at siya'y nagising dahil sa lakas ng kidlat. Tinignan niya ang kanyang mga kamay at kanyang katawang bahagi at yun na isang naging gulay. Siya'y nagulat. Tumakbo siya sa kwarto ng kanyang mga magulang at siya'y ginising. Nay! Nay! Gumising kayo! Pero hindi sila nagising. Bumalik si Kim sa kanyang kwarto habang umiyak. At mayroong naging diwatang dumating. Narinig ko gusto mong maging bata. Opo. Pero may isa akong kondisyon. Dapat kumain ka ng gulay. Opo, ano po yung gagawin ko po na? Opo. Sabi ng diwata, dapat matuto kang kumain ng gulay. Opo, salamat po. At try na matulog at tinaisang panaginip lang. Nung nagising siya, ay nasa katawang bata na siya ulit. Tinawag siya ng kanyang ama para sa pangumagahan. Anak, kakain na, gumising ka. Bumaba si Kim at sinento niya ang lahat. Nay, Tay, alam niyo ba po kagabi, nagigisa akong gulay. Ginising ko kayo, pero hindi po kayo nagising. Kaya bumalik na lang po ko. Tapos may isa